Bakit mo kailangan ipagdamot kung ano yung meron ka? Eh, hindi mo naman yan madadala. So yung ganyang business, hindi lang naman yan puro sarap, hindi lang naman yan puro kita. Panigurado, sumakit din ang ulo mo dyan, yung tipong nai-stress ka ng sobra. Meron ka bang eksena na gano'n? Pwede mo bang ikwento sa amin yung gano'n? Ay putek pare, sobrang dami. As in, lalo nung nag-uumpisa ako, yung struggle, syempre, questionable ka pa eh. And also, may mga hindi natutuwa na tao sa paligid mo, di ba? Dahil nandyan ka eh, kalaban ka eh, competitor ka. Ganoon naman talaga sa negosyo. At the same time, pagka nakakalamang ka, medyo hindi maganda yung trato sa'yo or kahit na hindi ka naman nakakalamang since kompetensya ka, di ba? May mga ganon. Natural lang naman yun. Normal yun. Very normal yun. And also, yung mga pasaway na seller, sending fishes na mali-mali or kulang. Siyempre, sa amin magre-reflect yun kasi kami yung handler. Kami hahanapan. Sasabihin, napadala ba? Yun pala, naiwan naman pala ron. Saka ikaw yung middleman eh. Ikaw yung nasa gitna ng dalawang bansa. Yes, sobrang daming sellers at buyers nun, di ba? Sobra. So yun, Boss Van, isa ka sa pinakamalaking transshipper, importer, exporter dito sa Pilipinas. Sa tingin mo, may masasuggest ka ba para may improve pa yung industry nitong pinasok mo na larangan? Ay, oo. Sobrang dami. Alam mo, sa mga hindi nakakaalam, 2 years ago, in-invite kasi ako ni BIPAR, fisheries natin. No? So, invite nila ako to conduct a seminar and magsalita in behalf of live ornamental freshwater. So, at that time, talagang ipinakiusap ko sa kanila na bigyan naman tayo ng pansin. Pagtuunan tayo ng pansin. Lalo na yung mga breeding natin na para makapag-breed tayo ng mga isda natin gusto, tapos may export natin. Humingi ako sa kanila ng suporta, ganyan. So luckily, napansin ko na bumilis naman yung proseso. Kumbaga, hindi na nila tayo ganong pinapahirapan ngayon. Konti na lang yung requirements. Although madugo pa rin, pero tolerable. Kayang-kaya natin yung requirements. Ma-meet yung mga requirements nila para makapag-export. Yes, kasi once na nakipagtulungan pa yung BIFAR sa mga breeders, di ba? Nakipag-connecta sila, ang ending nun, win-win pa din. Kasi syempre, the more na marami nag-export, syempre may tax yan. Kita yan both also sides. Yun nga, yung sinasabi ko, livelihood yun eh. Para sa mga out-of-school youth natin, o yung mga medyo hindi naman tinapos sa ibang trabaho. Syempre ngayon, konti yung trabaho di ba? So, yun yung mga gusto kong ma-improve. Yung mga ganun nga. So, supportahan tayo ng government natin. Padaliin palalo yung pag-export natin. And at the same time, bigyan nila ng suporta yung mga backyard breeders natin. Yes, correct. Number 1 yun, pare. Goal ko yan. So, ngayon, Boss Van, sa estado ng import-export ngayon, tumataas pa ba ng tumataas yung demand at supply? Ay, oo. Ako, I think, yes. Kasi, nakikilala na tayo sa buong Pilipinas na yung breeding natin maganda rin since ang mga Pinoy nga may passion talaga. At the same time, syempre happy ako dun sa mga backyard breeders natin na nabigyan din ng pagkakataon na kumita. Yung pera, napansin. Yung talent nila, yung passion nila. Yung iba, grabe, nakikita ko yung mga nasa province at papatayo na ng bahay. Yung mga local breeders natin. Well, they deserve that. I think everybody deserve that. Kung naghirap ka, kung nagpuyat ka, di ba? Inaral mo yan. Karapatan mo yan. I mean, deserve mo yan. Yes. Happy for you, pare. Laging ganun. So, Boss Van, after 5, 7 years, 10 years, anong nakikita mo sa industry na to? 5, 7, 10 years ago, nung nasa Thailand kami, hindi pa ganun kalaki yung market nila sa exportation. So, ibig sabihin, nag-uumpisa pa lang din sila, pumutok, mag-boom. Sa Thailand yan, Sa Thailand. That was 10 years ago, 7 years ago. No, yung mga flower nag-uumpisa pa lang mag-boom, pumasok sa Pilipinas. At the same time, yung mga beta, no. So, ngayon, ano ba yung status ni Thailand ngayon? Grabe, sa no. pandaigdigang market, no. Number 1 sila sa exportation ng mga live fresh ornamental fish. Yun yung vision ko, yun yung nakikita ko sa Pilipinas after 5 years from now. Fortunately, pag nasuportahan tayo ni BIFAR, tuloy nyo lang mga lods, no? As much as possible, susuporta tayo. Suportahan lang tayo, tulungan lang tayo. Paakyat, no? In the near future, open ka rin ba sa mga collaboration? Siyempre, para maipasa mo yung ilang taon mong experience, collaboration, certifications, para na naman sa mga gustong matuto, di ba? Oo naman, of course naman. Siyempre, hindi naman natin ipagdadamot yan kasi
ang totoo niyan, tao lang tayo. I mean, anytime, any day, pwede tayong mawala. So, bakit mo kailangan ipagdamot kung ano yung meron ka? Eh, hindi mo naman yan madadala. Di ba? Kung saan ka pupunta, kung nagpapadulas ka na sa Rainbow, puta, sino na nag-aasikaso ng pan-shipping mo, di ba? So ako, willing naman ako to share kung paano siya matututunan, kung sino yung mga gustong pumasok sa ganitong. So possible guys, possible ha. Abangan nyo. So sa mga gustong mag-try, di ba, magsimula, mag-PM lang kayo kay Boss Van. So ayun nga Boss Van, susulitin na namin sa mga nanonood, di ba? Sa mga gusto mag-export, lalo na sa mga breeder dyan, di ba, gusto nila mag-export. Paano ba yung procedure? Actually, import and export, same procedure lang naman. Oo! Di ba? Ang mangyayari lang, vice versa. So parang, pag mag-import tayo, ganun din yung procedure, sila ang gagawa, babaliktad lang yung trabaho natin, sa kanila mapupunta. Pag export naman, ganun din, babaliktad lang yung trabaho nila sa atin mapupunta. Mag-umpisa tayo sa marketing. Marketing pare, kailangan mo mangalap ng kliyente. Kailangan mo mangalap ng buyer, kailangan mo mangarap ng seller. Since ikaw nga yung lumalabas na middleman sa kanilang dalawa, no? So, doon talaga mag-i-start yung trabaho mo. Mag-i-inquire sa'yo na buyer na gustong mag-import, export, may mag-i-inquire sa'yo na seller na gusto mag-import, export, no? So, doon nag-i-start yon sa marketing, kung paano mo ipapaliwanag yung presyo, yung proseso, di ba? And also kung ano yung kaya mo mga i-cater, kung ano yung pwede at hindi pwede. Pangalawa, syempre after nun, yung schedule, in or pag-out ng shipments mo. So yung booking. Pangatlo, syempre, yung payment assistance. Meron kasi tayo nun, kung bibili ka sa Thailand, halimbawa, wala ka namang baht, no? So pwede kang, yung peso mo, palit mo sa akin. Oh. Yung peso mo, gagawin kong baht, ibabayad ko sa seller mo. Saka at the same time, iwas scam yun, ano? Oo, iwas scam yun. Kahit pa paano, may security tayo, may assurance na... Dati kasi talagang mano-mano, magpapa-Western Union ka. Hindi mo alam, hindi naman So, legit yung tao. pikit mata mong aantayin yung isda kung meron ba o wala. So ngayon, dahil kay Boss Van, pwede kayo rumekta sa kanya. Siguro tanong nyo na rin, legit ba tong kausap ko? Pwede ko bang bayaran to? So, kukonfirm ni Boss Van. Maraming ganun pare. Diba? Which is natutulungan din naman natin sila. So after that, gagawin na natin yung paperworks para mag-proceed na tayo sa next quarantine or collections ng mga isda natin. After that, loading na, padadala na, i-repack. After ma-repack, ita-transport. Tapos after nun, i-monitor na natin. Hindi pa natatapos yung trabaho dun. Pinakadulo nun, yung distributions na. Yung pagdating na sa atin ng mga isda, Direct to buyers na. direct to buyer na. Okay. So kung ang gusto nila sa Visayas, Mindanao, ipapadala natin via plane, or taga dyan lang sila, Quezon City, Makati, Taguig, papadala natin via Lalamove, or pipick upin nila sa place natin, sa facility Sakop natin. nyo pa rin pala yun, no? Kung gusto nilang door-to-door, ano? Yes, oo, meron tayong domestic transshipping. Ayos, grabe naman So, pala. ganun lang. Mga gustong mag-import, Yan, No? saan ba dapat sila mag-PM? yes, PM nyo lang ako, pero bago nyo gawin yan, maghanap muna kayo ng seller nyo. Pag nakahanap kayo ng seller nyo, sabihin nyo sa kanila, ako yung transshipper nyo. So, sabihin mo sa seller mo, gusto kong bilhin tong isda na to, ang transshipper ko si Van. Yes. Tapos after nun, magkasundo kayo sa presyo, bayaran natin sila. So wala kang means para bayaran sila. Sabihin mo sa akin, Boss Van, bayaran natin to. Ito yung pera kong peso, bayaran mo siya ng baht. Pwede yun. After nun, napaghanap ka ng seller, na-transact mo, na-deal mo na, nabayaran mo na, hintayin mo na lang yung isda mong dumating dito. Yun ang maganda dun. Pilipinas. Sobrang pinadali na. 2 times a month. So yung schedule natin 2 times a month. Ganun lang kasimple. So yun, Boss Van, may gusto ko pa bang sabihin sa mga manonood natin bago tayo matapos, ano? So samantalahin ko na, no? Salamat sa opportunity na ma-interview mo ako, no? Although hindi man ako masters, pero salamat talaga na paglaanan mo ko ng panahon, Boss Bin. And syempre, sasamantalahin ko na ang pagkakataon na humingi ng suporta sa mga nanonood, sa mga gusto po magpa-import and export. Try nyo rin yung serbisyo namin, no? Ibibigay namin yung best namin to cater yung mga needs nyo through our services. And syempre, nagpapasalamat pa rin ako dun sa mga walang sawang sumusuporta pa rin. Ang up to now, from day one. Alam niyo na yan kung sino kayo. Maraming salamat po. And of course, no, ipopromote ko lang sa mga flower horn friends ko, enthusiasts, flower horn enthusiasts dyan. Sa mga kaibigan ko, kliyente ko, yung bagong flower horn pellet. Uy! Made by
D-Max. Thank you very much, Sir Eric, sa laging suporta sa akin, no? And also, please support yung upcoming shows namin. Yun! Yung Mga upcoming shows pala eh. yes, yung Return of the Comeback 2. Yun! Yes, with Tatay Onak to, Ronald Dumagila. Kilala nyo naman siya, di ba? The legend. Di ba? Yun yung respeto natin. So, may collaborations kami with these upcoming shows. Please support us, di ba? Sa mga kaibigan natin sa industry. Makipagdiinan tayo ulit nung bakbakan na naman. So, Boss Van, last na tanong ng taga-tanong. Any advice sa mga gustong yumaman kagaya mo? Well, yes. Sabihin natin na ganun, no? Pero ako kasi hindi ko naman din nile-level yung sarili kong mayaman. Number one, syempre, be humble. Coming from me, Pare, Be humble. be humble. Huwag kang malulunod sa isang basong tubig. Tuto kang sumugal, mag-risk, di ba? Kasi lahat yan, may risk talaga. So, huwag kang matakot sumugal. And also, pag pinagbigyan ka ni Lord na manalo sa laban mo, huwag kang makakalimot kung saan ka nang galing. Huwag lalaki yung ulo mo, always nakatapak yung paa mo sa lupa. Maraming salamat ulit sa panonood. This is Van Ramirez of Van Aquatics Transport Services. And this is Marvin, guys, and sana nagustuhan nyo yun. So sa mga nagbabalak mag-business ng ganitong klaseng negosyo, sa mga gustong maging master kagaya ni Boss Van na umasenso dahil sa isda, yun, sana marami kayong napulot at sana nagustuhan nyo tong video na to. Sa susunod ulit, Peace out. pagod na oh! Hindi kinaya yung bunganga ko.